Napanood niyo lahat. Saan dinala si Duterte? Dinala ba siya sa harapan ng dinala mo ba, Torres, sa harapan ng competent judicial authority si Duterte pagka-aresto mo? Sige nga, sasampa mo ako live. Tanga ka, Torres. This will be your end. You violated a procedure. Ay, katampakan ka ng kaso dyan. Hindi mo din hinarap sa competent judicial authority. Malinaw, ordinary meaning ng law, ordinary judicial authority. Torres is not a competent judicial authority. Sino lang ang competent judicial authority sa Pilipinas? Nasaan ang judicial power sa Pilipinas? Nasa Supreme Court and the courts. Dinala ba nila kahit anong korte sa Pilipinas si Duterte? No. So they violated ICC rules already. Doon pa lang. They violated procedures. At alam to ng mga lawyers, if you violated a procedure, anong mangyayari sa kaso? Diba? If things are fair, anong mangyayari? Tanungin nyo sa mga lawyers. Tanungin ninyo sa mga law din. Kung sinabi kong sila na sasabihin nila hindi ma-dismiss, you are not acting on jurisprudence. Ayan in accordance with the law of the state. Ibig sabihin, in accordance sa law ng Pilipinas, idedetermine na pa ng Korte ng Pilipinas dapat na yung warrant ay nag-a-apply kay Duterte. Second, na yung pagkaka-aresto kay Duterte ay dumaan sa proper process. At number 3, na ang rights ng arrested ni Duterte ay dapat respected. Idedetermine na pa yun ng court. Anong ginawa nila, Bongbong? Anong ginawa ng AFP? Anong ginawa ninyong mga polis? Ipinasok niyo si Duterte sa aeroplano at inilipad niyo palabas. Is this according to the arrest proceedings ng ICC? No, no. Is it according to the arrest proceedings ng Pilipinas? No, no. So kayong mga polis, kayong AFP, anong batas ang sinusunod ninyo, mga putang ina kayo? Sabihin nyo sa mga Pilipino, anong batas ang sinusunod ninyong mga putang ina kayong mga sundalo at mga pulis sa ginawa nyo kay Duterte? Batas ng Pilipinas? Definitely no. Batas ng ICC? Definitely no. Dahil ayon mismo sa ICC, dapat ang inaresto ninyo ay dinala mismo sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. At yung competent judicial authority na yon, dapat ay aalamin pa na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, ang arrest proceedings ay proper, at ikatlo, ang rights ni Duterte ay respected. Hindi nyo ginawa yan. So definitely, kayong mga sundalo, kayong mga pulis, anong batas ang sinusunod nyo? Explain it to the Filipino people. What was the law did you follow? What was the law did you follow? Illegal. Everything that you did is illegal. You are not following the Constitution. You are not even following the ICC statute. So what are you following, kayong mga sundalo at mga pulis? Magising kayo. Ngayon, okay, nag-violate na sila doon. Hindi ba? Nag-violate na sila doon. Hindi nila iniharap si Digong. Hindi nila hinarap si Duterte sa competent judicial authority. Dinala nila riba sa Villamor Air Base, and from Villamor Air Base, inila kayo ng aeroplano. That's not according to the arrest proceedings of ICC itself. Meron ka ng procedural flaw. Kayo ang nagkamali. Kayong mga pulis, mga sundalo, wala kayong batas na sinusunod. Mahiya kayo sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo, at sa bansang Pilipinas. Anong batas ang sinusunod ninyo? Ito ang batas na umiiral sa arrest ni Duterte. ICC statute. And according to the ICC statute, dapat si Duterte ay inaharap sa competent judicial authority ng Pilipinas. Hindi nyo ginawa yan. So anong sinusunod ninyong batas? Wala. Ngayon, violated na yan. Pupunta ngayon tayo sa Article 59.3. Anong sabi ng Article 59.3 ng arrest proceedings? The person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Anong ibig sabihin nito? Di ba? Inaresto mo. Tama. Inaresto mo. Kayo, tama. Ang pagkakamali nyo, kayong mga sundalo at mga polis, hindi nyo ginawa yung step 2. Dinala nyo dapat si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. At pag nakaharap na si Duterte sa competent judicial authority, dun siya mag-a-apply ng interim release pending surrender. What did you do? You violated the procedures of ICC itself. Sabihin nyo nga sa akin, kayong mga law din na nagmamarunong-marunong, was Article 59.2 complied with? Kitang-kita ninyo ang nangyari. Kitang-kita ninyo ang mga nangyari, kayong mga law din na nagmamarunong. Kitang-kita ninyo ang mangyari. Hindi na natin kailangan ditong mag-calisthenics. Alam niyo at alam ko pa rin tayong may alam sa batas. If the law is clear, we refer to the ordinary language meaning of the law. Ano ang ordinary meaning ng Article 59.2? Kayong mga law din. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Ordinary meaning. Ano ibig sabihin yan? Yung inaresto mo, dapat dadalin mo sa harapan ng competent judicial authority. Ordinary meaning.
mga friends. Hindi mo kailangan dito magbale-balentong. Napakalinaw ng language ng ICC rule. And really makinig ka, this is international law in operation. You didn't comply with this. Sabi mo nga, and really, did you? Ikaw ang Presidential Legal Advisor, did the BBM administration complied with Article 59.2 of the ICC statute? Malinaw na malinaw sa mata ng mga Pilipino. Hindi nyo dinala si Duterte sa harapan ng Competent Judicial Authority ng Pilipinas. Dinala nyo siya sa Villamor Air Base. Villamor, ano dapat ang gagawin mo, Torres, pagka-aresto mo? According to the ICC statute, dadalhin mo dapat si Duterte sa harapan ng Competent Judicial Authority. At pag nasa harapan na Competent Judicial Authority, si Duterte, yung Competent Judicial Authority, i-assess niya in accordance sa batas ng Pilipinas na 1, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte. 2, na ang person, si Duterte, ay inaresto in accordance with the proper process. At ikatlo, na ang karapatan ni Duterte ay nirespeto. At habang nandoon sa harapan ng Competent Judicial Authority si Duterte, pwede siyang mag-request sa harapan ng Competent Judicial Authority ng interim release, pending surrender. Hindi nyo nga siya dinala sa harapan ng Competent Judicial Authority. Doon pa lang mali na kayo. So, merong procedural flaw. Kayong mga lawyer, kung ang accused, kayong mga lawyer, mga dean, kung may procedural flaw sa pagkaka-aresto, kung ang karapatan ng inaaresto ay hindi nirespeto sa kahit anumang proceedings, anong mangyayari sa kaso? If things are fair, yung mga lawyer dyan at din, anong mangyayari? If things are fair, kung ang rules mismo ng ICC ay hindi sinunod, di ba, malinaw dyan, dapat dadalhin mo sa harapan ng Competent Judicial Authority si Duterte. Article 59.2, kayo, nakita na pananood nyo lahat. Saan dinala si Duterte? Dinala ba siya sa harapan ng, dinala mo ba, Torres, sa harapan ng Competent Judicial Authority si Duterte pagka-aresto mo? Sige nga, sasampahan mo ako live, tanga ka, Torres. This will be your end. You violated a procedure. Ay, katampakan ka ng kaso dyan. Hindi mo din hinarap sa Competent Judicial Authority. Malinaw, ordinary meaning ng law, ordinary meaning ng language lang tayo dahil malinaw ang batas. Ang sabi ng batas, pagka-aresto mo, Torres, brought promptly. Ang sabi pa, brought promptly. Ibig sabihin, pag-aresto mo, hindi ka na pwede mong pabanjing-banjing, Torres. Dapat dadalhin mo na kagad si Duterte sa harapan ng Competent Judicial Authority. Ginawa mo ba, General Torres? Kayong mga pulis na nakikinig dito, malinaw ang batas, basahin ninyo. Siguro, marunong naman kayo. Really, meron palang international law ng pag-aresto dapat kay Duterte, hindi mo sinunod. Ano ba yan? Ano ba ginawa mong advice? Ayun, malinaw, dapat iharap si Duterte in front of a competent judicial authority. May kliyente ka at binayolate ang Article 59.2 at Article 59.3 ng karapatan ng iyong kliyente. Ano gagawin mo? At if all things are fair, kayo mga retired judges, ano ang desisyon? Hindi ba sa Pilipinas? Kala nyo wala akong alam. Hindi ba sa Pilipinas, marami tayong jurisprudence. Ang tinatawag na improper service of summons or improper service of warrant. Ano ibig sabihin niya, mga friend? Makinig kayo. Okay? Halimbawa, ikaw, may hinaharap kang kaso. Tapos, hindi mo natanggap ang summons. Hindi mo natanggap ang warrant. Ang warrant na dala sa ibang address or whatever. Tapos, napatuloy yung kaso. Tapos, na-convict ka. Na-convict ka, kunwari. Pero, merong flaw sa procedure. Improper service of warrant. Ano ang sinasabi ng jurisprudence ng Pilipinas? Dismissed ang kaso kahit convicted ka because of improper service of warrant. Because the service of warrant is part of the right of the accused that the warrant should be properly served. Ganun katindi. Kasi sa criminal procedure, the rights of the accused will have to be respected all throughout the proceedings. Hindi na tayo dito kangaroo court, mga friends. Hindi na tayo dito quadcom. No? Meron na pong batas. Ang batas po ay dapat hinarap nyo sa Competent Judicial Authority. Hindi nyo hinarap sa Competent Judicial Authority sa Pilipinas. Flaw. Di ba flaw? Yung mga sundalo, mga pulis, anong batas ang sinusunod ninyo? Makinis, tanongin yung mga may kakilala ditong sundalo at pulis. Hindi ba loyal dapat sila sa Constitution? Sa Constitution natin, di ba, international law will be part of the law of the land. Di ba, general principles, di ba? General principles of international law will be part of the law of the land. Kaya nga sinasabi nila, ICC is part of the law of the land, emirate. Di dapat part ito ng law of the land natin, Article 59.2. ICC law ito ng Rome Statute, ng arrest proceedings ng ICC. Paano yan, mga sundalo? Meron bang batas sa Pilipinas na nag-justify sa ginawa nyo kay Duterte? Wala. Meron bang batas sa ICC arrest proceedings na nag-justify sa ginawa ninyo? Wala. So, hindi batas ang sinusunod ninyo, mga sundalo at polis. Ano sinusunod ninyo? Paki-explain ka. Hindi batas ang sinunod ninyo nung ginawa nyo kay Duterte. Hindi tao ang sinunod ninyo.
So you are no longer under the rule of the law, but under the rule of men. Mag-isip-isip kayo. Nag-comply ba kayo? No. Ba't hindi kayo nag-comply? Dahil hindi nyo alam ang batas. Is that an excuse? Ignorance of the law excuses no one. Oh, nagpagamit kayo kasi sa mga politiko. Ngayon, etong mangyayari dyan, mga sundalo, mga polis, mag-isip-isip na kayo. The first defense of Duterte is the violation of Article 59.2. ICC ngayon ay mapupunta sa hotspot kasi malinaw na malinaw. Hindi hinarap si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Pag nagsalita ang ICC na okay lang na hindi iharap sa competent judicial authority, ICC will be violating its own rule. Napakalinaw, this is ordinary meaning ng language principle. And this will be taken up. But I'm sure by the UN Security Council. Sino mga permanent members ng UN Security Council? China, Russia, US, France, UK. Well, maybe US, hindi natin alam kung ano magiging response. But Russia and China will definitely move to cancel the proceedings. Suspend at least. UK at France. Paano i-justify ng UK and France na malinaw na hindi hinarap si Duterte in front of a competent judicial authority ng Pilipinas? Ano? Sige nga, anong legal calisthenics ang gagawin ninyo? Article 59.2, pagka-aresto, dapat iharap sa competent judicial authority. Hinarap nyo ba sa competent judicial authority ng Pilipinas? No. Kitang-kita ito lahat ng Pilipino. Ay, nako. Digong, yung mga nandun sa The Hague kay Digong, you're going to be free there because your rights were not respected by the custodial state. You will. When you come back to the Philippines, take maybe airline associated with Russia or with China. Tapos dumuan ka dun sa safe na ruta. And then when you come back, finish what you started, Digong. Yung mga sundalo dyan at mga pulis, anong batas ang sinunod ninyo? Ay, yung mga sundalo at mga pulis, sinong nag-utos inyo para labagin mismo ang batas ng ICC? Remember, Duterte is still innocent. Because he's not convicted. Pero tinrato ninyo siyang convicted. Is that correct? Duterte will be returned. Okay? If alive, maybe itong mga taong to will have mercy. Kaya kayong mga taga Mindanao na nakikinig sa akin, naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Ginago ang kauna-unahang presidente ng Mindanao. Malinaw ang pagkakadiscuss mo dito. Very tight. Malinaw ang proceedings. Hindi ginawa. You all have the right to be angry. Because everything that happened is a fruit of a poisonous tree. Everything that happened has no legitimacy. Ergo. Diba? Tama? Yung mga dyan, dapat hinirap nyo si Duterte in front of the competent judicial authority. Nakaligtaan. Either nakaligtaan nila dahil high or hindi nila binasa yung batas. Either way, yung mga sundalo at pulis, niloko nung nag-utos sa kanila. Uto naman kayo. For me, uto kayo. Yung mga sundalo, mga pulis na inaresto, nagpauto kayo. Either nagpauto kayo sa bangag or nagpauto kayo sa walang alam sa batas sa ICC. Eh kung both, mas malala. Bangag na wala pang alam sa batas ng ICC. So mag-isip-isip na kayo mga sundalo, mga pulis, kung anong pinaggagawa sa inyo. Ewan ko sa inyo. Duterte, this is the first thing na titingnan. Diba? Binayolate na karpatan mo. Binayolate yung karpatan mo Oh. Fruit of a poisonous tree. So, yun lamang po. At maraming salamat. Keep sharing. At yung mga pulis at sundalo dyan. Yung mga law din. Malinaw ang facts. Mga dean ng mga law schools. Malinaw ang facts, hindi ba? Inaresto si Duterte, dinala sa Villamar Air Base, isinakay sa aeroplano.